ko yung trinay. Yes, hello, good morning guys. Good morning Florida. So yun. So ngayon medyo maganda yung weather. So I thought of mag-jogging or mag-running dito sa compound, sa apartment. So hindi ko pa na-try. First time ko itong i-try. So yun, guys, samahan niyo ako. Guys, paikot yan siya dyan. So first time ko itong gagawin. So yun, first time ko itong gagawin. And the reason why I thought of making this content, guys, so kasi nga lately mayroon mga pailan-ilan na mga nagtatanong sa akin na bakit parang pumayat daw ako or nag-lose daw ako ng weight. So ano tayo, this is our official reveal sa content natin for today. So ano ba yung mga ginawa ko para mag-lose ng weight kahit pa paano. So yun guys, mahirap guys kasi ano siya, parang pinapakita ko muna sa inyo guys, yan ang ganda. So yan. So yun guys, going back, mahirap guys kasi parang ano siya, 15 years in the making talaga siya, na parang ngayon ko lang na-achieve yung consistent na medyo lumit talaga ako. Kasi even nung nasa UAE pa ako, active talaga ako sa mga exercise na ganyan, nag-enroll talaga ako sa mga gym, pero hindi ko siya nagagawa parang hindi ko na sustain ba, or hindi naging consistent yung routine ko. So yun yung nangyayari. So ang hirap kasi ang work ko nun sa UAE is insurance company nga, di ba? So sedentary lifestyle, so lagi ka nakaupo ganyan. Tapos yung mga tropa ko pa nun, ang hilig namin mag-buffet, kain kami ng kain nun. So yun, may mga time naman na mga na-achieve ko na medyo pumapayat ako, pero hindi sobrang payat. Siguro ang pinaka nabawas ko na timbang nun is parang ano lang siguro, mga 5 kg. So yun, sobrang hirap niya, parang 15 or 10 years na ganun talaga, ang hirap talaga. Tapos ito nga, yun, dito na ako sa US, kasi usually talaga naglo-lose ako ng weight pag bagong environment. Tapos sa work pa, di ba, medyo stressful. So yun. So nakakatawa lang kasi parang going back dun sa mga old photos ko. Hindi ko naramdaman na ganun pala ako kalaki or ganun pala ako kataba before. Parang feeling ko dati, okay naman yung katawan ko. Yan yung katawan ko before ako nag-US. Yan yung katawan ko na sobrang wino-workout ko din. Pagod ako. So yun guys,
Hello everyone, welcome back to my channel. So yun nga. So for this content guys, it's official reveal kung ano ba yung ano ba talaga yung ginawa ko na bakit ako nag-lose ng weight. Kasi may mga pailan-ilan din talaga even before talaga na may mga nagtatanong sa akin kung ano ba yung mga hiningal ako, mga ginawa ko para mag-lose ako ng weight. So to start with guys, I've tried a lot of mga paraan para mag-lose ng weight even before na nasa UAE pa ako. Parang it's more than 10 years in the making talaga guys, kasi nasa UAE pa ako, active din talaga ako sa mga workout na yan, nag-enroll talaga ako sa mga gym, mga classes. So yun, tapos I've tried mga low carb diet, intermittent fasting, yung mga ganun, mga salad na yan. In all fairness naman, medyo may mga time naman naglo-lose tayo ng weight. But then, hindi nagiging consistent yung routine. So kasi nga, I'm working in an insurance company before, office work, so sedentary lifestyle. And then yung mga kaibigan ko pa nun, sobrang namin ang hilig sa mga buffet, kain na kami ng kain, before mag-start yung work, kakain, after ng work, kakain na naman. So ganun yung routine. So, ang hirap mag-lose ng weight, parang umabot ako talaga ng 200 plus pounds nung nasa UAE pa ako. At kahit nung nandito na ako sa US, nung dumating ako last year, umabot din talaga ako, nasa 95 kg ako nun. So yun. Tapos yun, nakaka-frustrate siya guys, kasi nga 'di ba parang workout ka ng workout. So, sandali lang, sarap ng weather, malamig na dito sa Florida. Anyhow, going back. So mahirap yung alam mo yun, yung workout diet ka ng diet, medyo sinusuppress mo yung sarili mo sa mga pagkain ganyan. Tapos yun, parang pag wala kang masyadong nakikitang result, ang tendency nun, kahit na workout, yung diet ka ng diet, parang dumadating sa point na tinatamad kasi parang walang progress, wala kang nakikitang resulta, ganun. So yun. So fast forward, dumating ako dito sa US, tapos ganun, sobrang, ang nakakatawa lang, ang laki ko pala talaga, no? Yung sabi ko nga kanina, di ba? Ang laki ko pala, dumating pala ako sa point na para akong dinosaur na sa laki. Na parang ng mga moment naman na yun, mga panahon na yun, parang hindi ko naman nararamdaman na ganun ako kataba, ganun ako kalaki, kasi parang okay naman. Tapos ang laki na mukha ko. Well, given naman talaga yung fact na talagang malaki talaga yung mukha ko ever since. Pero sobrang laki pala talaga. Alam mo yun, parang ng planggana talaga. So yun. So yun, tumating ako dito sa US. Since ganun ako, may mga moment ako talaga na, or ganun talaga ako pag bago yung environment, bago yung work. May for the first 3 months talaga, medyo lumiliit talaga ako, naglo-lose ako ng weight niyan. So ganun yung nangyari sa akin, medyo nag-lose ako ng weight nun. Kasi nga, first, iba yung environment talaga, tapos yung trabaho pa ulit. Pagiging nurse, sobrang siya nakaka-stress kasi nga babalik ako ulit sa nursing, di ba? Sa bedside. So yun, so basically nung first 3 months ko, medyo lumiit naman din ako. Pero kita mo pa din talaga na sobrang malusog pa rin. So ginawa ko noon, nag-enroll ako sa gym, sa Planet Fitness nga, sabi ko nga kanina. Then yung intermittent fasting, hindi siya conscious effort eh. Kumbaga natural na lang siyang nagawa ko kasi nga night shift ako. So since nasa adjustment period pa ako ng mga time na yun, mga first 3 months, kasi nasa preceptorship pa nga. So talagang hindi na ako nakakakain talaga sa duty. So hindi na siya naging effort talaga sa akin. So minsan 16 to 18 hours akong walang kain talaga noon eh. Kasi nga sobrang nasa stress talaga ako, yung pre-shift anxiety talaga no, malala. So hindi ko talaga nagawang kumain. So yun, ganun yung naging routine. Medyo lumiit. Pero alam mo, mataba pa din eh. Nandun pa rin pala, malusog ka pa din. So basa-basa. Tapos pag sa mga SOCMED, lagi ko nakikita yung mga Ozempic na yan, Mounjaro na yan, ganyan. So, gusto ko siyang i-try noon. Sabi ko, try lang. Pero ang mahal, sobrang mahal niya. So, sabi ko, wag na, sayang yung pera. Parang, nandito ako sa US para mag-ipon, hindi para gumastos talaga. So, yun eh. So, hinayaan ko lang siya. So, anong nangyari noon? March this year, parang sabi ko, ang taba ko pa rin talaga kasi nga nag-workout pero ang laki ko pa din. Sobrang ang taba pa rin. So sabi ko, why not give it a try? Sabi ko, try ko tong mga
GLP na yan, GLP na yan. So, pero nga mahal nga. Sabi ko, paano to mahal? Parang ang isang vial ata or isang pang good for 1 week lang na nasa mga sa $400 or something, parang ganun, or more than. Biglang mahal. So yun, biglang one day na lang may nakita ko isang parang company or isang ad sa Facebook, sa feeds ko na mura lang siya. Parang for 6 months, for 3 months na supply mo, it will only cost you like $600. So medyo malaki siya pero goods na kasi nga 3 months na yun eh. So yun yung ginawa ko. So trinay ko siya. So basically yun yung big revelation guys. Trinay ko yung GLP. For first 3 months, nag-start ako this year ng March. So yun yung ginawa ko, kaya medyo lumit ako. So ano ba yung GLP-1 na yan? GLP-1 is basically sa receptor antagonist. It's actually a natural hormone in our body that controls your sugar and your appetite. So what it does is, basically, it mimics the natural hormone in our body that tells your brain to stop eating, and it suppresses your appetite. So yun yung mechanism niya. So kaya minsan pag under ka ng medication na to, nawawalan ka ng gana kumain, madali ka mabusog, and yun nga, kinokontrol niya yung sugar mo, and yung cravings mo nawawala talaga. So yun, malaking tulong din siya, kasi before guys, I won't deny the fact na nag-try din ako ng mga diet pills before, pero sobrang malala yung rebound niya, kasi double, triple talaga yung nilalaki ko. So ang hirap niya. So yun, yung trinay ko yung GLP na yan, sobrang maganda yung result guys. Tapos once a week ka lang mag-i-inject. Tapos yun, sobrang surprisingly talaga nakakontrol talaga yung appetite mo. Tapos yung mga cravings ko lalo sa sweets, nawawala talaga. Tapos kung kakain man ako, kakain ako pero ang dali ko mabusog. So yun yung ginawa ko for that first 3 months talaga guys. After that, hindi naman ako natumuloy. Ang ginawa ko na lang, yun nga guys, sabi ko nga, mas maganda talaga pag may nakikita ka ng result. Alam mo yun? Mas lalo kang ginaganahan, mas lalo kang na-motivate, na-inspire, na mas mag-lose pa ng weight. So yun yung nangyari sa akin. Kaya naintindihan ko yung mga malalusog dyan, na kahit anong gawin nating workout, diba, minsan nakakatamad na lang. Kasi nga parang wala ka nakikitang result na parang after a month na or more than a month na ginagawa mo yung routine, parang wala pa rin, magda-diet ka naman, nag-exercise ka naman, kaka-focus ka naman sa routine, pero wala, diba? Parang yun yung struggle talaga. So I would suggest na parang i-try nyo yung itong GLP. Well, by the way, ang ginamit ko tirzepatide kasi siya yung compound substance ng ginagamit sa Mounjaro. Mas effective siya kaysa dun sa mga Ozempic. Parang double siyang mas effective kung gusto mo talagang mabilis mag-lose ng weight. So yun. So ni-reveal ko na. So tama yung mga nagtatanong sa akin dati kung gumagamit ba ako. Oo. Kasi pero parang awan ko, hindi ko napansin, pero parang siguro sa tingin nila medyo drastic yung pag-liit talaga. Kasi kita talaga sa mukha ko na medyo lumi talaga ako. So yun guys. Pero syempre guys, just be mindful. Do your own research. Kailangan conscious effort talaga kasi yung health nyo, your health is at stake talaga dyan eh. So kailangan nyo talagang mag-ingat din kasi it may work with others but it may not work for you. So kailangan mo talagang magbasa, mag-research bago ka mag-decide gumamit ng GLP kasi baka kasi hindi maging magandang effect sa'yo. So hindi rin siya advisable na ginagamit mo siya for long term talaga kasi may mga adverse effect yan eh. So yun. So ako, trinay ko lang siya for the first 3 months and nung nakita ko naman yung result na medyo okay na, tinuloy ko na lang siya. Yun ang ginawa ko, tinuloy ko na lang siya. At up until now, yun pa rin, intermittent fasting for 16 hours and then constant working out, exercise, kung di man sa gym, sa bahay. So yun. So kailangan, nandun pa rin guys, yung mga cravings ko, basically yung cravings ko talaga bumalik after ng medications na yan. Pero this time, ang ginagawa ko, pag lumalamon ako, double or tripling workout ang ginagawa ko para at least kahit paano hindi man ako hindi ko man siya mabawasan ng gusto, break even lang. So yun yung ginagawa ko. So sobrang mahirap talaga guys. Alam ko, naiintindihan ko yung iba dyan na gusto magpapayat.
sobrang mahirap. Kasi up until now naman, hindi ko pa rin na-reach yung, ano ko, yung ideal BMI ko. Kasi, 72 yung ideal BMI ko kasi 5'7 lang ako. So, BMI ko dapat nasa 72. So, ngayon, nasa 75 ako. 74, 75. So, ang hirap kung ibaba yung weight ko sa 72 ngayon. Sobrang struggle. Pero, sige lang, workout lang, workout. Tuloy-tuloy lang sa routine. So, yun guys. So, yun yung ginawa ko para medyo lumiit talaga ako. So, kung gusto nyo ring i-try guys, wala namang masama. Pero yun lang talaga, just be mindful and do your own research. Conscious effort para talagang safety first talaga. So yun. So yun lang guys. So mag-workout na ako ulit ngayon. Tatakbo ako ulit dito. Sarap pala dito guys. Ngayon kasi sa Florida ngayon medyo malamig na. So ang sarap ngayon 10:30 in the morning pero tingnan nyo hindi siya ganun kainit. Usually kasi pag dito pag summertime ang init na ng ganitong oras, ang hirap pag nasa labas ka para kang nasa pugon sa init. Pero syempre wala pa rin tatalo sa init ng UAE. So kumbaga parang hindi naman ako ganung naiinitan ng gusto kasi nasanay na ako sa desierto ng ilang taon, ng isang dekada mahigit. So yun. Anyhow guys, sana nakatulong sa inyo tong video na to at sana na-inspire kayo na i-try din. Kung safe sa inyo gumamit ng GLP, why not give it a try? Para naman sa inyo. Kasi nga, siguro ganun talaga bago ko i-end yung video na to. Ganun talaga siguro pag tumutong ka ng 40, mas naging health conscious ka na, maging conscious ka na sa katawan mo. Parang gusto mong hilain yung edad mo pabalik, alam mo yun. Ganun pala, totoo pala talaga. Kaya totoo yung salitang nagmumurang kamatis. So nararamdaman ko na siya ngayon na parang nandun ako sa stage na yun na parang ako nagmumurang kamatis. Pero ganun talaga, parang we have to better ourselves, di ba? Or ourselves. Kasi para maging, hindi lang para maging presentable ka sa ibang tao. Kumbaga para sa'yo na rin, para yung confidence mo na andun. So yun. So yun guys, sa mga lahat nagka-struggle dyan, magpapayat, i-try nyo to guys. Kasi medyo nag-work naman sa akin, so baka sa inyo mag-work din. So yun guys. So guys, mag-workout na ako. Tuloy-tuloy lang. So yun guys, for more nursing adventures and interesting stories, follow for more.